puso para pagnilayan ang buhay espiritual. Ang panahon ng Kwaresma na sinisimulan natin ngayon ay pagkakataon para muling paigtingin natin ang ating relasyon sa Diyos. Ito ang panahon ng pagbabalik natin sa una nating pag-ibig na walang iba kundi ang Panginoon. Alam po ninyo, bago pa natin maranasan ang pag-ibig mula kanino pa man, kahit mula pa sa ating mga magulang, bago natin matutunang ibigin maging ang ating sarili, ang unang umibig sa atin ay ang Diyos. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, edi wala tayo rito. Ang pag-iral natin ay bunga ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. At sa kinasamaang palad, ito ang pag-ibig na unang-una natin nalilimutan at naisasantabi. O totoo yan. Na unang maisantabi natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Bawa, kung mabatang ito lamang. Kapag nagkaroon na ng girlfriend ang mga yan, ang unang-unang mawawala ay ang oras nila para mag-serve sa misa. Diba? Diba? Papakita nila yan pag Ash Wednesday sa gabi. Pero, ordinaryo araw din ako sa Sir. Bakit? Walang panahon, pero ayan, nag-focus. Holding hands. Tignan niyo? Ang unang-unang nalilimutan, ang unang-unang sinasantabi ay ang pag-ibig para sa Diyos. Na-appreciate natin ang pagmamahal ng ibang tao, pero madalang natin ma-appreciate ang pagmamahal ng Diyos, ang personal na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang paanyayang magsisi tayo at manumbalik sa Diyos ay walang iba kundi ang panawagan bumalik tayo sa ating unang pag-ibig. Bumalik sa ating first love. Sabi ni Propeta Joel sa unang pagbasa, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno at magdalamhati. Magsisi kayo taos sa puso, hindi pakitang tao. Magsisi kayo taos sa puso. See? Kahit sa mga pagbasa ngayon, may tema ng araw ng mga puso. Magsisi kayo taos sa puso at hindi pakitang tao. Saan ba tayo magsisimula? Saan tayo makikipagkita sa Diyos? Saan ba tayo pwedeng makipagsarilinan sa Panginoon? Bawa, kung hindi Ash Wednesday ngayon, saan pupunta ang magkasintahan para magsarili sila? Aba, alam na this. Sa bagong bago, sa kapila, dahil doon. Hindi ba? Saan tayo pwedeng magsarilinan? Doon tayo sa walang ingay. Doon tayo sa walang tao. Tanong, saan tayo pwedeng makipagtagpo sa Diyos ng sarilinan? Ano bang motel yan? Saan pa ba? Eh di sa puso.
ang pagsisisi natin ay dapat taos sa puso. Doon kasi sa puso, pag sinara mo yun sa iba, wala nang laman yun, kundi ang Diyos. Kung siya'y pinapasok mo doon sa iyong puso. Ang anumang ginagawa natin ay hindi dapat pakitang tao, kundi para lamang sa Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Okay? So, hindi ako nagpapakitang tao. Sabi ng, ang anumang ginagawa ko mabuti, ay hindi para mapansin mo, mapansin nila. Lord, ang ginagawa ko para sa iyo na. For God's eyes only. Ang paglilimos, ang pag-aayuno, ang pananalangin ay ginagawa natin hindi para kanino man, kundi para lamang sa Ama. Ang silid kung saan tayo makikipagtagpo sa Diyos ay walang iba kundi ang ating puso. At importante sabihin ito, lalo na ngayon na kung kailan madali tayong kinakain ng sistema ng social media. Uhaw tayo sa likes, gusto nating trumending. Lahat na lang ng ginagawa natin, sinusuot natin, kinakain natin, kailangan well-documented sa social media. Pa-famous tayo palagi. Na para baga nag-aaba ang netizens kung ano ang susunod natin ipopost. At hindi tayo natututo. Hindi tayo natututo. Hindi natin naiintindihan na ang atensyon ng mga netizens ay pansamantala lamang. Madaling maglaho. Sa isang saglit, famous ka, pero agad naman nilang nalilimutan kapag may bago na mag-trending. Ayun, usapan si Bea at si Dominic. Pero mag-antay lang kayo, may bagong trending dyan, malilimutan na ng lahat si Bea at si Dominic. Hindi ba? Hindi sa pag-uusapan. Agad kang malilimutan kapag may bagong magtre-trending. Walang saysay ang atensyong binibigay sa iyo ng mundo dahil madali itong maglaho, madali lumipas. Kaya kailangan mo makagawa ng bagong content araw-araw. Pero kapag ang ginagawa mong kabutihan ay para sa Diyos lamang, hindi ka kailangan ma-pressure na makagawa o makaisip ng bagong content. In fact, hindi nag-aantay ang Panginoon ng bagong gimmick o bagong prank. Mas gusto niya ay kabutihang paulit-ulit na ginagawa hanggang ito ay maging bahagi ng ating pagkatao. Habits become virtues. Okay? Habits become virtue. Paano nabubuo ang isang kabutihan? Sagot! Ito'y nabubuo kapag paulit-ulit mo itong ginagawa. Virtues
come from habits. So ayaw ng Diyos yung, mag-isip ka ng bagong gimmick. Ano yung bagong gimmick para ma-entertain naman si God? Ano yung magandang prank na gawin ko para ma-entertain, para hindi mawala ang aking most important follower, si God? Ano ba dapat kong gawin? Hindi. God wants you to repeatedly do what is good until it becomes a virtue in you. Hanggang ito, ang kabutihan ito ay maging bahagi ng iyong pagkatao. Nagiging mabuti tayo kapag paulit-ulit tayo gumagawa ng kabutihan. We become generous kung paulit-ulit tayo nagbibigay. Okay? We become prayerful kapag paulit-ulit tayo nagdadasal. Okay? So, nagiging mabuti tayo kung paulit-ulit natin ginagawa ang isang kabutihan para sa Kanya. Okay? Di ba ganyan naman ang pagbuo ng relasyon? Di ba? Ang pag-ibig para sa isang tao ay lumalalim kung paulit-ulit natin ginagawa ang isang kabutihan para sa Kanya. Yan ang tinatawag na love language. Ano yung mga love languages na yan? Acts of service, physical touch, quality time, receiving gifts, at words of affirmation. Lumalalim ang ating relasyon para sa ating minamahal kapag paulit-ulit natin siya pinaglilingkuran, pinagluluto ng almusal, pinagbubukas ng pinto, tinutulungan sa gawaing bahay, minamasay, physical touch, minamasay, niyayakap, hinahawakan sa kamay kapag kayo ay naglalakad, physical touch yun. O kaya naman, paulit-ulit mong binibigyan siya ng tamang oras. Wala kang oras para sa isang tao, hindi mo siya mahal. O paulit-ulit mo siya binibigyan ng regalo. Kahit maliliit, kahit kakindi lang yan, okay na yun. O kaya naman, kapag paulit-ulit mong kinikilala ang kanyang kabutihan, uy, ganun naman. Ang guwapo naman. Ang ganda ng bebe ko. Ganon. Oh, sweet. Words of affirmation. Di ba? Ngayon, walang pinagkaiba dito ang relasyon natin sa Diyos. Para lumalim ang pag-ibig natin sa Kanya, kailangan paulit-ulit natin ipakita ang ating love language para sa Kanya. Kailangan regular ang pakikipagkita natin sa Kanya sa lihim na silid ng ating puso. Diba? Kapag halimbawa, yung mga nagmamahalan, kailangan may update lagi. Diba? May update lagi. Hindi naman yung update ng mayat-maya, sinasabi mo, papasok ko beta, o babawas na ako, o ako ihihina. Hindi. Kaya nag-update ka. Love, nandito ako. Sa ano? Love, pauwi na ako. Ganun din sa Diyos. Mag-update ka naman.
rin yung nag-a-update ka sa Kanya. Lord, pag maghapon ko, di ba? Lord, minsan, alam nyo, nag-a-update lang tayo sa Kanya kapag may hinain tayo. Kasi pag walang hinain, nag-a-update ka? Hindi. Update ka kay Lord. Okay? Maya-maya, paulit-ulit, pumasok ka sa silid ng puso at mag-update ka sa Panginoon. Kasi kung handa kang mag-effort para ipakita sa isang tao ang iyong pagmamahal, eh bakit hindi mo pwede gawin ito sa Diyos? Eh lahat naman ng meron ka galing sa Kanya. Hindi ba totoo yun? Bakit mo pagdadamutan ang Diyos? Eh wala naman siya pinagdadamot sa'yo. Lahat naman ng meron ka ay galing sa Kanya. Bakit mo pagdadamutan ng Diyos? Hindi nagsasawa ang Diyos sa paulit-ulit niyang pagpapakita ng love language niya para sa iyo. Bakit hindi mo isuli sa Kanya ang pag-ibig na ito? There must be consistency in love. Okay? Para lumalim ang pagmamahalan, kailangan may consistency. Hindi pwedeng pabago-bago. Kailangan kailangan lagi ang effort. Walang gimmick na kailangan. Simply, constancy will do. Okay? Walang gimmick na kailangan. Simply, constancy will do. Kaya nga sa Kwaresma ito, mga kapatid, bumalik tayo sa Diyos. Ipahayag natin sa Kanya ang ating love language. Muli natin buuin ang ating relasyon sa Kanya. Gawin natin ang mabuti para sa Kanya at para sa Kanya lamang. Huwag magpakitang tao. Lord, I am doing this for you and for you alone. At ang amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang gagantimpala sa iyo. Hindi nakakalimot ang Diyos. Huwag mo siya kalilimutan. Ave Maria Purísima, sin pecado concebido. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive.
live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the